nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Ng balitaan dito sa Radyo Vision. Malacanang, pinaiimbestigahan na ang naganap ng pambobomba sa Zamboanga City nitong Biyernes ng hapon. Pangulong Aquino, personal na nagtungo sa mismong pinangyarihan ng naturang pag-atake. Pamahalaan, tiniyak ang kanilang kahandaan sa paghahatid ng seguridad sa mga dadalo ng APEC Summit na gaganapin sa darating na buwan ng Nobyembre. Palasyo, pinabulaanan ng ulat ukol sa mga kumakalat na banta ng terorismo sa nakaraang pagbisita sa bansa ni Pope Francis. At suporta para sa pambato ng Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant na si Mary Jean Lastimosa, ipinahayag ng Palasyo. Siksik ang mga balita, kaya tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Lunes, 26 de Enero 2015. At syempre pa mga kaibigan, makakapiling natin at makakaagapay natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating mutyanang Antipolo City na other than Zarina Luzuegro at ang ating namang lover boy na si Julius de Zamboron. And dito sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang walang kakupas-kupas, patuloy na nagniningning ang ating pong mutyanang Baliwag, Bulacan. Walang iba kundi si Miss Vivian. Good morning, Viv. Good morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo namang kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya, sama-sama tayo until 7 o'clock in the morning. Para sa kabuuan ng ating pagtatanghal, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, pagtalakay sa mga ilang maiinit na usapin. At syempre pa, ang ating pakikipagtalastasan sa ating featured agency at featured guest for today. Beautiful Monday ahead of us. So, Bibs, magandang mga balita ang pakakawala natin kagad. Yes, talaga namang beautiful ang Monday morning na ito dahil may good news tayo sa mga retiradong police, particularly itong mga miyembro ng INP o ng Integrated National Police dahil noon pong Biyernes ay pinirmahan na ng Department of Budget Management itong kanilang pondo para doon sa kanilang pension na medyo matagal din nilang inantay, 15 taon. Yes, at mamantakin mo, Vibs, yung mga nag-retire noong 1991 pa. Yan ang mga direktang beneficiary ngayon ng ito, kulang-kulang yata sila mga 785 na tatanggap ng after a long years of waiting and prayers, finally nare-realize na ngayon. Kaya tuwan-tuwa sila, Babes. Yung mga nagte-text sa atin nagpakawala na kagad ng pasasalamat. Oo, imagine mo 900 million pesos ang itinalagang budget ng ating pamahalaan para dito. Pero well-deserved naman ito ng ating mga miyembro ng pulisya dahil talagang idinedicate nila ang kanilang buhay sa pagtatanggol sa seguridad ng ating bansa. At saka araw-araw, hindi ba? Right. Araw-araw yung kanilang buhay ay their life is on the line, and yet ngayon finally mari-reward na yung kanilang mga sacrifices. Yan. Thank you very much. At ito naman akala nga nila hindi na didinggin ng pamahalaan. Nagtatampo na yung iba. Dahil 15 taon, napakatagal hintayin yun, Pips, no? Pero, of course, sabi mo nga, they have spent the best years of their life in service and dedication. Siguro naman karampatan lang
na mahabol natin, na maipagkaloob sa kanila para naman mapakinabangan nila yung kanilang naging serbisyo. That's right. Okay. So, tuloy-tuloy na tayo, Bibs, sa oras na 8 minutos, 8 segundos na makalipas ang alas 6, Bibs. Yes, puntahan muna natin ang ating kasamang si Zarina Lusuegro dyan sa PTV Telestudio. Zarina, magandang umaga. Good morning. Maraming salamat Francis and Vivian. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay ika-26 ng Enero sa taong 2015. Narito na mga bagong balitang nakalap na media ng bayan. Una sa ating mga balita, pinaimbestigahan ngayon ng palasyo ang naganap na pambobomba sa Zamboanga City nitong Biyernes ng hapon. Ayon po kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, magkatuwang na kumikilos ang PNP at AFP upang malaman kung sino ang mga nasa likod ng naturang pag-atake. Samantala, ipinauubaya naman ng palasyo sa militar at pulisya ang pagbibigay ng mga karagdagang detalye ukol dito. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City, 2 na ang naitalang patay habang 52 ang sugatan sa naturang pag-atake na naganap sa isang bus terminal sa lungsod. Kasunod nito ay personal na nagtungo si Pangulong Aquino sa mismong pinangyarihan ng naturang pag-atake upang inspeksyonin ang bus terminal. Kasama ang ilang miyembro ng gabinete ay nakiramay ang Pangulo sa pamilya ng mga nasawi dahil sa nasabing pagsabog. Pagtitiyak pa ng pamahalaan na pananagutin nila ang mga taong sangkot at nasa likod ng pangyayari. Sa ibang balita, tiniyak ng pamahalaan ang kanilang kahandaan sa paghatid ng seguridad sa mga dadalo ng APEC Summit na gaganapin sa darating na Nobyembre. Ayon sa Department of Foreign Affairs, malaking karanasan na sa kanilang pagbibigay seguridad sa pagbisita ng Santo Papa, kaya tiwala silang kaya din nilang gawin ito sa mga lider na dadalo sa pagtitipon. Sa Nobyembre, unang magtitipon ang 21 miyembro ng APEC para sa gaganaping forum. Samantala, magsisimula naman ngayong araw ang APEC Senior Officials Meeting and related meetings na gaganapin sa Clark, Pampanga at Subic, Zambales. Ang naturang serye ng pagpupulong ay magtatagal po hanggang sa ika-7 ng Pebrero na siya namang dadaluhan ng mga kinatawan mula sa 21 APEC member economies. Nakatakdang balangkasin sa nasabing pagpupulong ang estratehiya at paraan upang itaguyod ang mga prioridad sa APEC 2015 sa ilalim ng temang Building Inclusive Economies, Building a Better World. Samantala, pinabulaanan ng palasyo ang ulat ukol sa mga kumakalat na banta ng terorismo sa nakaraang pagbisita sa bansa ni Pope Francis. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi kumpirmado at pawang mga haka-haka lamang ang mga naturang impormasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng pamahalaan ang sapat na paghahanda upang masiguro ang kaligtasan ng leader ng simbahang Katoliko sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Samantala, pinapurihan naman ng palasyo ang media sa responsableng pag-uulat kaugnay ng naturang okasyon at ang ating mga kababayan na nagpakita ng disiplina sa pamagitan ng pagsunod sa mga hakbang pangseguridad na ipinatupad kaugnay po ng papal visit. Lubos na umaasa ang Moro Islamic Liberation Front na tutuparin ng Senado ang kanilang naging pahayag na maipapasa sa Marso ang Bangsamoro Basic Law. Ayon kay MILF Vice Chairman Gadzali Jafar, naintindihan nila na kailangan talaga ng sapat na panahon upang talakayin ang panukala, subalit sana raw magawang maihabol ito ng Kongreso. Ito'y upang masimula ng transition ng Bangsamoro bago ang halalan sa 2016 at makapamili sila ng mga opisyal ng Bangsamoro government. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang briefing at dialogo ng MILF hinggil sa pagtatatag ng gobyerno ng Bangsamoro people. Sa ibang balita, nagpahayag rin ng suporta ang palasyo sa pambato ng Pilipinas sa prestigiyoso Miss Universe Beauty Pageant na si Mary Jean Lastimosa. Ayon po kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hangad nila ang tagumpay ni Lastimosa na isa sa mga crowd favorite sa naturang kompetisyon. Bukod kay Lastimosa, inaabangan rin ang pag-upo ni pambansang kamao Manny Pacquiao bilang isa sa mga hurado sa patimpalak. Kabilang sa mga makakasama ni Pacman sa Board of Judges ng Miss Universe, ang TV host at shoe designer na si Christine Cavallari, ang aktor na si William Levy, aktres na si Lisa Vanderpump, at ang fashion guru na si Louis Rowe. At yan po ang mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, balik na tayo kay na Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. 12 minutos, 47 segundos na makalipas ang alas 6. Vibs,
medyo silip sa ating aparador ng Message Center. Yes, good morning po, Sir Francis and Ma'am Vivian. Pakibati po ang Grade 8 Solon ng LNHS at ang Season at Magtira family, pati po mga kaibigan kong Swifty at sa The Squid Squad. Wow. Thank you po. We love you, Papa Francis from Australia, Magtira. Good AM, Ka Francis, Miss Vivian. Sana po hindi tayo mabait sa loob lang ng 5 araw. Ang daming reporter walang ginawa kundi mang intriga. Imbes na magandang balita, ang ibalita nila nakakasira ng moral mula kay Liza Manuel ng SM. At pabati lang, happy birthday kay Aines Sarmiento and happy viewing kina AJ, Juninho and June Sarmiento and also kay Girly Gulapa ng New Frontier, Baliwag, Bulacan. Okay, copy at patuloy ang pasasalamat namin sa inyong lahat. God bless Verhil ng Cagayan de Oro City. Yung pinag-uusapan natin tungkol dito sa pensyon na matatanggap na. Etong si Verhil ay isa sa mga retired PNP officer na nakabase sa Cagayan de Oro City. Maganda yung isang mensahe, no? Vibes na after 5 days, mabait pa nga ba tayo? Oo. Sa pag-alis ng Pope. Ganon daw ba katatagal yung espiritong iniwan ni Pope sa atin, yung mga legacy na yan? And alam mo, ito hindi lamang para doon sa mga reporters, kundi para sa ating lahat, Sa lahat ng mga Pilipino. Sana yung Pope Francis effect ay hindi short-term lamang, na hanggang 5 araw lang at nawawala na yung lesson. Sana hanggang tumagal, hanggang sa muling pagbisita ng ating Santo Papa dito. Let's pray for that. Okay, sa unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Davao with Miss Peng Alinio. Peng, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag, kasamang Francis at Vivian. Unang kalagaan ng panahon, napakaganda ng pagsikat ng araw dito sa lungsod ng Davao. At sa kasalukuyan ay wala pa rin pagbigat ng trapiko sa mga oras na ito papunta mga paaralan. Naharap sa paghamon ng mga lungsod at munisipalidad sa Region 11 na pagandahin pa ang kanilang performance sa pag-promote sa kalagayan ng kabataan, lalo na ang lungsod ng Davao na napabilang na sa top 5 na child-friendly, highly urbanized cities. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Once Regional Director Priscilla Razon, na nakikita nito na muling makakamit ang Davao City ang Presidential Award for Child Friendly City 2015 at ito ay hamon din sa mga lokal na pamahalaan ng mga mag-level up na sa kanilang ranking na Child Friendly Governance Audit. Isinawalat ni Razon na ang Davao City ay lumabas na naman sa national level na isa sa top 5 ranking ng child-friendly local governance, na bagay lamang na muling makamit ang nasabing Presidential Award for Child-Friendly Cities at Municipalities. Katunggali ngayon ng Davao City sa highly urbanized cities ang Bacolod, Puerto Princesa, Cagayan de Oro at Pasig. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio ng Davao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Peng Alinio. Dumako naman tayo sa Hingoog City. Nariyan ang ating kasamang si Merly Ledesma. Merly, maganda umaga. Maayong buntag sa tanan, sinabi ni Ginoong Edmar Pabia ng City Mayor's Office, naging bisita sa lungsod si Miss Jessamay Telestro ng DSWD Region 10 upang ipatupad ang Sustainable Livelihood Program para sa mga anak o kaya'y kasapi ng pamilya Pantawid o 4Ps, kung saan maaari silang mag-training sa loob ng 25 araw sa household services para sa ibig magtrabaho sa labas ng bansa o kaya'y sa housekeeping, massage at welding na isang community-based skills training. Aniya, aabot mahigit 184 na slots ang makapag-training sa iba't ibang tech-voc skills para makaahon sa kahirapan na siyang layunin ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Napag-alaman na ang lungsod ng Hingoog ay may aabot mahigit 8,000 pamilya na kasapi ng 4Ps at iba pa ang mahigit 500 pamilya mula sa indigenous peoples na natibong higaunon ang maaring sasailalim ng skills training at dumulog lamang sa tanggapan ng CSWD upang maging saklaw sa listahan ng SLP. Para sa Radyo Vision, Merly Ledesma ng Hingoog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Merly Ledesma. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Bontok with Apollo Padain. Apollo na imbagabigat, konektado ka. At tamad Apo na imbagag sa pagsasaayos sa mga road network at pagpapatayo ng mga infrastruktura
Kailangan para sa mabilis na pag-usad ng lokal na ekonomiya ng Mountain Province. Ito ang naging pahayag ni Mountain Province Governor Leonard Mayain. Sinabi niya na noong nakaraang taon, naayos at naging konkreto ang halos 5 kilometrong kalsada at nagbukas ang mahigit 16 na kilometrong bagong lansangan ng lalawigan. Kabilang dito ang 7.5 kilometers na Busao Mountain Province Tubu, Abra Road at mga farm-to-market roads. Nakapagtayo na rin ang Provincial Local Government Unit ng iba pang infrastruktura gaya ng open gyms sa mga paaralan, foot trails, drainage canals, multipurpose buildings, education and public health facilities, footbridges, at flood control projects sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ngayong taon, inaasahan ang pagkakongkreto ng 41 kilometrong provincial roads na nagkakahalaga ng 440 million pesos at ang patuloy na pagsaayos ng mga farm-to-market roads. Para sa Radyo Vision, Apollo Padaan, DWFR, Radyo ng Bayan, Bontok, Media ng Bayan. Thank you very much, Apollo Padaen. Nagatid sa ating orasan, 19 minutos, 11 segundos na makalipas ang alas 6. Miss Vivs, Yes. alam mo, the much-awaited day yata, the D-Day today. Oo. Para sa inaantabayanan natin at ipinagdarasal natin ng paglahok dito sa Miss Universe Beauty Pageant na kung saan ang ating bet ay si MJ Lastimosa. Pero mag-aapila ako. Bakit? Mag-aapila Francis? ako sa organizing committee. Eh, ang alam ko, 2 kayo dyan eh. Kasama yung Vivian Gulia eh. Ano nangyari? Tapos na yung time ko, Ka Francis. Ngayon si MJ naman. At alam mo, balita ko, paborito daw siya ng mga Miss Universe organizers. Dahil talaga namang napaka-sexy nitong ating representative. Sana maiuwi niya ang corona ngayong araw. Mamaya po yan, alas 9 ng umaga. Napaka-sexy niya? Oo. Nakita na ba nila ikaw ngayon? Okay. Sige. Okay. Aalamin natin yan sa mga susunod na sandali. Samantala, Miss Vibs. Yes, puntahan na natin ang ating kasamang si Julius Tisamburon para alamin ang pinakahuling lagay ng ating mga lansangan dito sa Metro Manila. Julius, magandang umaga. Good morning. Good morning sa inyo, Francis at Vivian. Magandang umaga po, Bansang Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Lunes na naman, kaya't mag-inat-inat at bumangon na po kayo para hindi mahuli sa inyong pagpasok sa eskwela at mga trabaho. Kaya't silipin na po natin ang pinakuling lagay ng trapiko sa Metro Manila sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong ito ay unti-unti na pong nagsisikip ang daloy ng sasakyan natin sa bahagi po ng southbound lane, partikular na po sa mga tutungo ng White Plains at ng Mega Mall. Pero ito good news dahil yung area ng northbound, pabalik po ng North Avenue at ng Muñoz at maging po yung service road na papasok ng Araneta Center sa Cubao ay nagiging green and going at passable sa mga motorista. Lipat tayo ngayon sa bahagi ng Magallanes Skyway. Sa mga oras pong ito, yung mga sasakyan po na patungo po ng South Luzon Expressway at naraan po kayo ng Magallanes Interchange at maging po yung mga tutungo ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ay magiging green and going pa naman yung mga motorista natin, maluwag pa naman ang ating traffic situation hanggang sa mga sandali pong ito. Pero dito sa mga galing po ng SLEX, papasok po kayo ng area ng EDSA, ay asahan nyo na po ang unti-unting pagbigat sa daloy ng mga sasakyan. Tungo tayo ngayon ng C5 Green Meadows sa mga oras pong ito. Ito, good news pa rin dahil yung mga sasakyan na patungo po ng Tandansora at ng University of the Philippines, pati po yung mga galing po ng Lungsod Quezon, patungo po kayo ng area ng Tiendesitas at ng Market. Wala pa naman kayong aasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko ngayon pong oras na ito. Lalo na po yung mga kakaliwa dyan sa bahagi ng C5 at ang stop and go signal po lamang ang nagiging dulot o nagkakaroon ng paghimpil ng ating mga sasakyan. Panghuli na lamang natin, lungsod ng Maynila, area po ng Quirino Grandstand,
Partikular dyan sa may era po ng Roas Boulevard. Sa mga sandali pong ito, yung mga tutungo po mga estudyante natin sa bahagi ng Intramuros, wala pa naman kayong aasahan na mabigat na traffic situation. Gayun din po yung mga patungo ng Coastal Road at southbound area ng Kamaynilaan. At sa mga mamaya po yan, mga pasado alas 7, asahan nyo na po yung unti-unting pagbigat sa daloy ng ating mga sasakyan na kung sinasabi nga po natin ay rush hour. Ngayon pong Monday na ito ay meron po tayong ipinapatupad na number coding scheme number 1 at 2. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatupad dito. At syempre meron tayong window hours, mamaya po yung alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Yan ang latest sa ating Silip Kalsada dito sa Radyo Vision. Para sa Media ng Bayan, ako po yung lingkod, Julius de Samburon. Gawin po sana nating maganda ang araw po ng Lunes at maging maayos din sana ang ating linggong ito. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius de Samburon. 23 minutos na, 33 segundos, makalipas ang alas 6. Miss Viv, sa ating message center. Yes, Tito Francis, Ate Vivian, i-greet ko lang ng good morning si Hershey Pabiliore. Breakfast na po kayo, Hershey, Tito Francis, Ate Vivian. Bawal magkasakit mula kay Carlo Iway ng Cagayan de Oro City. Thank you. Pabati po sa Family Pantoja o sa Family Pantoja at Bunyag Family at sa mami kong si Lita Marco at Tintin Pantoja, Kuya Lando Nahito at Badet Pantoja at pabati din po sa Bantulo Kaeg Claude Sampaga, Jonathan Beltran and family at kay Kapipito Tolentino at sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo mula sa lokal ng Hinobatan at Palhi. It's me, kapatid na Marvin Pantoja ng Calapan City, Oriental Mindoro. Okay, good morning po Ka Francis and Miss Vivian. Greet ko lang po sina Beth, Jean, John, Ebanez sa Allen, Northern Samar. Good morning and God bless. Miss ko na kayo. Ingat palagi. Hope to see you soon. Mula kay Bojoy. Okay, tuloy-tuloy tayo. Samantala, bigyan natin ng ilang paalala mula sa inyong himpilan. 7 minutos na, 7 segundos, makalipas ang alas 6 sa ikalawang bulusok ng ating Provincial Roundup. Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Dagupan with Aimee Casino. Aimee, na imbagabigat, konektado ka. Aha, medyo kumakawala ang linya. Okay, andyan na? Okay. Okay, muli magandang umaga sa lahat. Isang malaking pagkakataon para sa mga Pangasinan fruit grower na mas mapalago pa ang kanilang negosyo dahil nagpayag ng kahandaan ng World Bank na magbigay ng tulong pinansyal. Ayon sa kinatawan ng World Bank, magtutulungan ang Department of Agriculture, local government units, agri-fishery sector at stakeholders sa loob ng 6 na taon para sa programang Modern Climate Smart at Market-Oriented Plan para sa income at food security ng probinsya. Sa isinagawang consultative meeting sa Kapitulyo, unang nagpayag ng interest ang United Pangasinan Tropical Fruits Multipurpose Cooperative sa naturang programa. Ipagkakaloob ang tulong pinansyal sa pamamagitan ng loan grant. Ayon naman kay Provincial Planning and Development Coordinator na si Benita Pizarro, maliban sa Bango Industry, natukoy ng provincial iba pang major products. Kabilang dito ang kambing, baning, sibuyas, tilapia at bangus na kanilang irerekomenda para makapag-avail ng nasabing loan grant. Para sa Radyo Vision, Aimee Casino, Dagupan City, Media ng Bayan. Thank you very much, Aimee Casino. Pumunta naman tayo ng Calbayog City. Naroon ang ating kasamang si BJ Beso. BJ, maganda umaga. Konektado ka. Salamat, maupay nga aga Sir Francis at Ma'am Vivienne. Pansamantalang balik operasyon ng Calbayog City Motor District
Makalipas ang halos 5 araw na walang serbisyo ng tubig dito sa lungsod ng Calbayog at karatig bayan ng Santa Margarita. Mismong sina Congressman Melcin Sarmiento at Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino ang nangasiwa sa pagtutulungan ng Water District, City Engineering Office at Samar First District Highway Engineering Office na pansamantalang kumpunihin ang pundasyon ng sumabog na mainline dahil sa malakas na baha dulot ng nagdaang bagyong Amang. Ayon sa dalawang opisyal, mahalagang maibalik agad ang serbisyo ng tubig dahil sa epekto nito sa lokal na komersyo at malaking kalugian sa Water District sa bawat araw na wala itong serbisyo ng tubig. Sa ngayon, ang pundasyon ng sumabog na mainline ay gawa lamang sa mga poste ng niyog at mga bakal. Sisimula naman kaagad ang trabaho upang isakongkrito ang nasirang pundasyon. Samantala, pumasok sa isang kasunduan ang lalawigan ng Samar at Plan International upang bigyan proteksyon ang kababaihan at kabataan laban sa human trafficking. Pumirma sa nasabing Memorandum of Agreement sina Samar Vice Governor James Stephen Tan at Miss Karin van der Horn ng Plan International. Nakasaad sa kasunduan ang responsibilidad ng bawat isa sa pagpapatupad ng programa. Ang Samar ay kinukonsiderang vulnerable sa human trafficking dahil sa kahirapan at bunsod na rin ng mga kalamidad na laging tumatama dito. Para sa Radyo Vision, BG Beso, DYOJ, Radyo ng Bayan, Calbayog, Media ng Bayan. Maraming salamat, BJ Beso. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Lawag with Ronald Valdres. Ronald, na imbag bigat kakabsat. Konektado ka. Yes, na imbag bigat kasamang Francis. Patuloy na inaabot ng mga miyembro at opisyal ng Philippine Councilors League, Ilocos Norte Chapter, ang mga mamayan na mahirap upang abutan ng mga regalo. Nakatagdang isagawa sa Enero 30 ang patlong batch sa buwan na ito sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte, sa isang lugar na may pinakamaraming mahirap na pipiliin ng Municipal Social Welfare and Development Office ng nasabing bayan. 100 na indigents ang bibigyan ng PCL Ilocos Norte ng groceries na nagtakahalaga ng 1,000 piso. Nauna nang isinagawa ng PCL ang gift giving sa bayan ng Badok at bayan ng Bangi nitong nakaraang magkasunod na Biyernes at pinasok ang mga pinakaliblib na barangay sa mga nasabing bayan. Sinabi ni Honorable Domingo Ambrosio Jr., PCL President ng Ilocos Norte, na bagaman kakaunti lamang ang halaga ng kanilang ibibigay sa mga kababayan na hindi ganong sagana ang pamumuhay, subalit mabibigyan naman nila ang mga ito ng kaunting tulong at kasiyahan. Ayon kay Ambrosio, kada taon ay isinasagawa ito ng kanilang grupo bilang pagtulong nila sa mga kababayan. Dumarami na rin anyang mga non-government organizations at mga negosyante ang tumutulong at sumusuporta sa naturang programa. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdres mula sa DWFB Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Thank you very much, Ronald Valdres. Samantala, Bibs, meron tayong isang mensahe dito at paunawa. Okay, mula sa Philippine Information Agency Region 4, ilulunsad ng Department of Health Mimaropa ang kampanyang Belly, Good for Health ngayong umaga. Ang paglulunsad ay gaganapin sa basketball court ng Regional Office sa compound ng Quirino Memorial Medical Center sa Project 4 Quezon City. Inaasahang sasamahan ni Health Assistant Secretary Eric Tayag, sina Regional Director Ed Hanairo sa paglulunsad na nasabing programa ngayong 8 ng umaga mula kay Lyndon Plantilla ng PIA Region 4. Okay, Belly. Good for the health. Oh. Good for health. Oo, nako, exercise yan. Nako pa. Pero alam mo, talagang gusto ko makakausap pa rin yung organizing committee ng Miss Universe Beauty Pageant. Kumari lang magpasyal dito sa atin. At makakakita sila ng mga talagang pageant, beauty pageant contestants naririto eh. Hindi sila pumunta rito sa Radyo ng Bayan booth at nakita nila sana yung mga mutya. Okay. Kaya naman love na love natin si Ka Francis. Ay, sus Mario Joseph, thank you. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At sa puntong ito, Lalaina, siguro magandang ipakilala na natin ang ating, ang ating featured guest and agency for today. Again, Bibs. Opo, mga kaibigan, sa punto pong ito ay makakapanayam natin ang spokesperson ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, si Attorney Mary Ann Salada. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. It's nice to have you here.
Magandang umaga rin po sa ating mga host for this morning and to our listeners. Ay, salamat. Finally, narito na sa studio. Alam nyo ho, mga kaibigan, nung nakaraang Friday na naging guest natin siya through communication, pero hindi kontento si Attorney Mary Ann. Hindi siya kontento dun sa naging interview. Baka daw merong hindi maliwanag na nakarating yung kanyang mga explanation. Kaya sinikap ho ulit ni Attorney Mary Ann na mag-live na dito sa studio para wala ng dahilan na magtampo pa kayo. Okay. So mamaya babalikan natin at tuloy-tuloy tayo sa ating hapag ng talastasan. Makalipas ang pagbibigay daan natin, Vibs. Yes, paraanin muna natin ang ating reporter mula dyan sa Pag-asa para alamin kung ano nga ba ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Magandang umaga sa iyo, April Enerio. Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa, narito ang latest sa ating panahon. Makakaranas ng maulang panahon ang Eastern Visayas at Caraga region sa Nihipuyan ng umiiral na tail end of a cold front. Dito naman sa may buong Luzon kabilang na Metro Manila, makakaranas naman ng magandang panahon maliban lamang sa isolated light rains dulot naman ng umiiral na northeast monsoon. Ang nalalabing bahagi na Visayas at Mindanao, makakaranas ng fair weather condition maliban lamang sa localized thunderstorms. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Glyza Esculiar, wala naman po tayong namomonitor na kahit anumang weather disturbance sa loob o labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Sa kaugnay na balita, nananatiling malakas ang hangin dulot ng amihan, kaya naman muling nagtaas ng gale warning ang Pag-asa. Dito po yan sa eastern seaboards ng Visayas at ng Caraga region. Huwag po muna pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat na makaiwas sa anumang aksidente sa karagatan. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa ating weather conditions sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl April Enerio, Media ng Bayan. Maraming salamat, April Enerio. At sa puntong ito, mga kaibigan, sa oras na 36 minutos, 30 segundos makalipas ang alas 6, formal na nating bubuksan ang ating hapag ng talastasan with our special guest at ang ating featured agency, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Okay, again, Madam, thank you very much for your time. Salamat din po sa pagkakataong makapagpaliwanag po sa ating mga kababayan. Okay, ang unang nais nating pakawalang tanong, Viv, sapagkat nakalatag sa ating mga pahayagan ngayong umagang ito, itong aksyong gagawin ng LTFRB na pagpapaliwanagin ang mga operators ng mga di umano na mga taxing na involved sa mga hold-up cases. So, how soon will you implement this marching order, ma'am? Knowing yung chairman namin, malamang po yun, meron na po silang show cause order by this time. Wow. And ano po ang nakalakip dyan sa mga show cause order na yan, ma'am? Anong naka-explicitly defined? Pag doon sa show cause order po na yon, sinasabi po doon sa operator na ito yung kasalanan, ito yung naging involvement mo. So you should appear at the LTFRB at the given time. Attorney, kasi po sa mga robbery cases involving taxis or cabs, karaniwan po ang dinadahilan ay ninakaw lang po itong cab at paano po nagkaroon ng involvement yung operator po doon? Well, ganito po yun. Pag sa show cause order, pagpapaliwanagi lang po. So, pwedeng walang kasalanan, pwedeng may kasalanan. Ang importante mabigyan ng due process. Ngayon, titingnan ng LTFRB kung meron ba silang lapses o negligence sa kanilang pag-ooperate. Saan po nagmamanifest yung lapses or negligence sa pag-ooperate? Sa pagpili ho ng driver. So, yun po ang tinitingnan sa pamamagitan ng show cause order. Kailangang patunayan ni operator na wala siyang kahit anong lapse doon sa pagpili ng hindi siya naging negligent sa pagpapatakbo ng kanyang taxi company. But the fact, Attorney Mary Ann, the fact na involve yung taxi mo doon sa nangyaring krimen, walang liability whatsoever?
Yung liability yun, depende doon sa makikitang kapabayaan. Well, hindi natin agad-agad na sinasabi ng isang tao ay may kasalanan o may liability agad. Kailangan muna nating i-establish yung kanyang kasalanan or yung kanyang pagkukulang. And pag na-establish na kung may pagkukulang man, to what extent, at doon natin maipapataw yung kaungkulang penalty kung necessary. Kung wala naman po talaga, as in, naging masino po talaga siya. Yun nga lang po may from time to time nabibiktima din ng mga pwede naman pong hindi na rin mapatawan. Ma'am, nabanggit po ninyo yung penalties. Kung mapapatunayan po na ang isang operator ay naging negligent sa pag-hire o naging pabaya sa pag-hire ng kanilang mga drivers, ano po ang kanilang hinaharap na parusa? Pwede silang magkaroon ng suspension, depende doon sa degree ng negligence. Doon papasok yung quasi-judicial function ng board kung gaano katagal kang masususpend. Ayun. Alam mo, maraming matutuwa. Maraming matutuwa at this time siguro talagang nararapat na maging maingat, sobra double ingat ang ating mga operators. Kasi marami nga yun, hindi ba, attorney, nangyayari, hino-hold up. Pagkatapos, kinakarnap yung taxi. Pagkatapos iiwanan sa ilang na lugar o gagamitin sa ibang krimen, yun ang mahirap ma-establish ngayon. Kinakailangan masundan nila yan, yung kanilang mga units na yan. Alam mo ako, Ka Francis, natutuwa dito sa move na to ng LTFRB para yung mga taxi operators, hindi nila sasabihin na, ay, wala kaming kinalaman dyan kasi ninakaw yung taxi. Na, in a way, sinasabi rin nila na dapat maging responsable din yung ating taxi operators sa pag-hire ng kanilang drivers. Alam mo, meron pang isang move ni po ba, attorney, ang LTFRB in connection with these robbery cases, yun pong paglalagay ng ID sa mga taxis. Can you please explain that? Yes. Ngayon po, meron po kami pinatutupad na Memorandum Circular. It's Memorandum Circular 2014-20. Sinasabi po niya na maglalagay ng ID at nag-establish po ng aming authorized drivers database. No? Ayun. So, ganito po. Ano po ba yung sistema yon? Yan po ay hindi lang simpleng paglalagay ng ID. Si operator ay binibigyan ng katungkulan. Big sabihin, binibigyan siya ng responsibilidad na mag-submit sa LTFRB ng kanyang listahan ng authorized driver. Okay, so pag nagpalit ho ng authorized driver, submit ulit sa LTFRB. So dapat ang listahan ng authorized driver sa LTFRB always updated. Ito pong mga drivers na nakasulat dito sa listahan ng authorized drivers, kailangan ho siyang bigyan ng operator ng kanya-kanyang identification card na yun po ay nakalagay sa kanyang taxi. Ito pong identification card na to ay must be issued in accordance with the form. Meron po kaming form na nakalagay doon sa Memorandum Circular. Yung back and forth ho, yung makikita nyo, yung mukha ni taxi driver, makikita nyo ho sa likod, sa harap. Nakasulat po doon lahat ng numbers, yung LTFRB, LTO, police. Para in case of emergency, naandun na. Kasi most likely, marami sa atin na hindi kabisado yung mga numbers. Lalo na yung, halimbawa, magkaroon ng hold up sa loob ng taxi. Hindi naman nila alam kung ano yung number ng pulis. Paano nila marereport agad? Tapos nakalagay din doon yung address, yung telephone number, pati yung driver's license. Ngayon, So nakalagay na po yung ID doon sa taxi. So habang pinapasada for example, si taxi driver A, habang pumapasada siya, yung ID niya lang ang nakalagay doon. Kasi pananagutan niya yung ID yon. Pag pinagamit niya yung ID niya sa ibang driver at may ginawang kagaguhan si bagong driver, makikilala siya ng operator kasi yung ID niya makikilala siya ng commuter, ng pasahero kasi ID niya pag ni-report ni commuter sa LTFRB na itong si driver ganito ay may ginawang kalokohan, nire-record na namin yon. Okay. Pag sila ay lilipat from one company to another, big sabihin, si
driver A ay umalis na doon sa kanyang present company, kailangan niyang magkaroon ng driver's certificate or yung parang certification namin kung ano ba yung mga naging reklamo. Pag nag-reflect doon yung reklamo ni pasahero ang tagubilin doon sa LTFRB, dapat si operator ay mag-employ lang ng driver na yung matinong driver. Kung alam na ni operator na meron palang history tong si driver A na ebidensya yun ng kanyang kapabayaan. So kailangan pong ingatan sa pamamagitan po ng memorandum circular na yon, sinasabi lang po ng LTFRB na si driver at si operator ay kailangang mag-ingat ng kanilang sariling reputasyon sa kanilang sariling customer, yung mga pasahero. So paano po natin iingatan ng kanya-kanyang reputasyon? During the time ng driving, kailangan maayos ang ating pagpasada o pagmamaneho, pagseserbisyo sa ating mga pasahero. Okay. Now, Attorney Mary Ann, isa sa mga pinag-usapan naming issue ni Vivian itong mga nakalipas, base na rin sa mga text ng ating mga listeners and viewers nationwide, bakit daw po ang mga senior citizen, kami, kayo hindi pa kayo kasama doon kaya kami, bakit nag-i-enjoy kami ng 20% discount sa jeep, 20% discount sa mga bus, whether city travel or provincial travel? Bakit daw hindi kami makapag-enjoy sa taxi at sa mga UVs? Ayan, ititingnan ho natin para makapag-enjoy po yung mga senior citizen. Ayan, sana in the soonest possible time. Mayroon po bang ongoing na hearing or move in connection with yung pong concern ni Ka Francis? Sa ngayon po wala pong ongoing na ganyan, pero ipopropose po natin sa board para makitingnan po nila yung aspetong yan. Kasi batas na yan, batas ho yan, no? Yun ang sinasabi ko. Kasi batas ho yan. So, there might be a need to follow up kung anong extent ng yung tinatagubilin sa batas. Ma'am, balikan ko lang po itong ID system. Ano po yung fine kapag po hindi naglagay ng ID ang isang taxi driver? 5,000 ho. 5,000 pesos. Good. 5,000. At saka sa atin, sa ating mga pasahero, kapag po walang ID, wag na nating sakyan kasi medyo kaduda-duda na yun. Oo. Kailangan naka-display yan di ba? Sa panahon ng kanyang tour ng pagiging, kasi sila nagpapalitan din naman sila, di ba? Tsaka kung mapapansin ho rin natin kasi pag halimbawa naka-carnap o kinukuha yung taxi forcefully from the authorized driver, yung driver nun hindi na authorized, di ho ba? So hindi na dapat yung ID na yon unless siguro kasama yung ID na makuha kasama nung sasakyan. Pero yan po, pag nagkaroon ng investigasyon, makikita naman po yan kung ano yung circumstances. Ma'am, nararanasan ko rin po, kapag po sumasakay ako ng taxi, marami pong taxi ang hindi marunong magsukli. Kapag po binigyan ninyo ng buong pera. Maaari po ba ito isumbong sa LTFRB? Maaari po yung isumbong sa LTFRB. Actually, paulit-ulit po namin yung tagubilin po namin. Actually, yung sinasabi po namin sa mga taxi operators, particularly na po sa mga drivers, ang taxi ho, paulit-ulit po nating sinasabi na ang taxi ay isang negosyo. At ang isang maayos na negosyo ay pinapatakbo sa paraan na palaging may sukli. Hindi pwedeng walang sukli kasi yan ho ay nagiging nagiging scheme na for overcharging. Yes. So, kumbaga, kinakasanayan na, minsan sinasadya na walang panukli para mag-overcharge. Natural nga naman. Kung wala kang panukli, nagmamadali na si pasahero. Di automatic overcharging na yon. Wow. Tsaka minsan halimbawa, ang bill mo ay 60 pesos lang, binigyan mo ng 100, yung 40, kukunin na. Hindi, at saka yung kontrata, yun na nga, tama yun, Wilson. Yung nangungontrata, lalo na kung may bagahe ka. Ay, nako ma'am, hindi na natin pa-plug down, no? Pero ganito, saan ba kayo? Ganito. Ganito ang singil ko. Ikaw, siyempre, nagmamadali at ano ka na, so, sasakay ka na, kontrata, hindi na pina-plug down. Anong pong violation nitong malaki? Contracting of passengers ho, meron po siyang violation po yan sa
aming rules and regulations. Yan po ay punishable under sa joint administrative order po namin ng around 5,000 pesos na po. 5,000 pesos pala. Malaki-laki na rin ho. So, dapat po talaga kaya nga po nakalagay na yung ID para meron ng trace kagad. May trace na agad. So makikilala natin kung sino si driver na nagtanggi kasi sa pagkakataon ho yun na ang may control ng manibela si driver. Sino ang tumatanggi? Si driver. Yes. So we impute it to the driver. And we also impute it to the operator for hiring the driver and pagpapaliwanagin natin further kung talagang nag-exercise nga talaga siya ng karampatang diligence in hiring that particular driver. So, dapat po, pangalan ng driver ang i-report sa LTFRB. Pangalan ng driver, pati rin ho ng operator. Ayan. Kasi unit. So, magkasabay na po natin para mas maganda yung ating reporting, saktong natin. Kasi kung titingnan natin sa pagpapasada ng taxi, ang nasa manibela talaga si driver. So siya talaga yung may control kung ano ang mga nangyayari doon. Sino bang nagtanggi? Si driver, hindi naman si operator. Pero si operator kasi may responsibilidad doon sa kanyang taxi, command responsibility. Hinire mo kung kaya rin kami naglagay ng listahan ng mga complaints para magtulungan ho ba? Hindi lang ho kami parusa ng parusa. Kung para magkaroon din po ng knowledge tung si operator na ito pa lang si driver na hinahire ko nakakalimampu ng complaints ng overcharging. Ayoko nang i-hire to kasi maanuhan ako mape-penalize ako sa LTFRB, baka ma-revoke o masuspend pa yung prangkisa ko kung paulit-ulit. Yes, ma'am. Kasi itong mga kaso ng nangongontrata, in particular dyan, yung mga taxis nakaparada sa Quezon Avenue, nangongontrata po yung marami po sa kanila at talagang minsan pag pasahero ka, wala kang choice kasi lahat sila nangongontrata. Sasakay ka na lang sa ibang lugar. Sa pilitan, mapipilitan ka talaga whether you like it or not. Sasakay ka na dahil wala kang makukuha ibang taxi. Actually, hindi nga naging industry practice na ho yan matagal na batang-bata pa ako. Lahat ho tayo. Simulan, nag-elementary yata ho tayo. Ganun ngayon, ang tanda na natin ganun pa rin ho. So, naging industry practice po yan na maling-mali. At yan po ay sinusugpo. Pinagpipilitang masugpo po ng LTFRB hanggang sa matuwid na ang industry practice in such a way na ang industry practice tamang magsukli, hindi tumatanggi sa pasahero. Ayun. Ma'am, ang concern po kasi ng iba, pag nag-complain medyo hassle po dahil paano po ba yung proseso noon? Gaano po kabilis? Kapag po ba nag-complain, dapat po follow-up ng follow-up para masiguro po na yung liable na taxi driver at operator ay talagang mapaparusahan. Well, ang inherent po kasi sa kasi po yung LTFRB, quasi-judicial yan. Inherent po sa ating judicial and quasi-judicial system na dapat merong notice of hearing. Kasi yan po ay due process. So, hindi kayo dapat pinaparusahan ng agad-agad hindi man lang kayo napariringgan. Kasi, delikado yon kung paparusahan kayo agad sa isang sumbong lang. For example, may kagalit kang kapitbahay, taxi driver ka o taxi operator ka. Ang dali lang namang tumawag ho sa agency namin Tapos, isumbong ka. Ayun na. Patatawag pansin ka na kagad. Oo. So, kailangan ho talaga natin ng due process ho yan. At yan po ay ginagawa namin sa pamamagitan ng pagpapatawag sa isang hearing. Sa hearing po, pinagaharap ho namin yung nagsusumbong, pati rin ho yung driver, pati na rin yung operator. So, malaman po natin kung sino ho yung nagsasabi ng totoo. Pero, syempre, pinangangalagaan ho talaga. May presumption ho tayo na naging negligent ho sila. Kasi yan ho yung nakasaad sa batas na pag merong hindi magandang nangyari sa isang public utility service, ang burden of proof, halimbawa nag-akusa si pasahero ang burden of proof na hindi siya negligent
na wala siyang kasalanan, nandoon sa nagpo-provide ng service. Okay, Bibs, may text kaya Yes, dyan. Go opo. ahead. Good morning po. Si Marlene Fuentes po ito ng Hingoog City. Matanong ko lang po kung may batas po bang nagsasaad ng decrease ng pasahe sa mga bus? Kasi dito sa amin, hindi pa po nagde-decrease ng pasahe. Mataas pa rin na ang baba na ng rollback ng gasolina. Nagbaba na ng rollback ang gasolina. Cagayan de Oro bound Butuan City na ruta po. Maraming salamat. Kasalukuyan pong may hearing po dyan sa pagbaba ng pasahe ng public utility bus nationwide. Ayun, okay. So, Nationwide na yan. nationwide. Okay. Ang mangyayari po niyan, yung mga regional directors namin, magko-conduct ng hearing, tapos magsasubmit ng kanilang recommendations, and after that, magbababa ng desisyon ng board. So, ang pagbaba po ng public utility, ng presyo ng pasahe sa public utility bus, para din po yung sa public utility jeep per region. Okay, base sa region. Oho, base sa region. Now, yun pong tanong dito, paano daw mapapabilis ang ikangay pagdinig dito sa mga reklamo? Kasi yung iba parang naiinip sa bagal daw ng proseso, Attorney Marian. Kaya po mabagal, sasabi po nila na mabagal ang proseso kasi hinihingan po talaga natin ng opportunity na makakapagpaliwanag yung bawat panig. Yan po ay mapapabilis kung a-attend po yung at saka depende rin ho kasi sa dami ng workload ng agency kasi lahat po, halos mga 75% po ng mga kasong nare-receive namin, lahat po yan hinihiringan. So, kaya ho medyo may lag ng time. Mga gano'ng katagal po, ma'am? Depende, hindi namin masabi. Kasi quasi-judicial na yon. So, case-to-case basis. Ako. Kaya napakahirap din ang tayo na magrereklamo. Kaya kung minsan, yung mga nagrereklamo hindi na wala na yung kanilang intention o interest dahil sa mabagal. Na-recognize ho namin yan kasi may mga tao na nagrereklamo at wala sila talagang intensyon na umattend ng kahit isa man lang sa aming hearing. So, pinadadalhan namin ng sulat yung operator. Tapos, in case of yung naman, yung Memorandum Circular 2014-20, once nagkaroon na ng reklamo, ang policy namin dyan, patatawag namin agad si operator at saka si driver. Magkakaroon sila ng, at saka si nagre-reklamong pasahero, magkakaroon sila ng conference. Ayun. So, parang magsisettle sila ng difference. Ayun. Bago namin i-hear. Pahabol na lang itong kay Ed Paho, saan daw i-report yung mga jeep na ayaw magbigay ng diskwento. 459-2129 po. Ang bilis talaga sumagot yan. 459 2129. Okay. So talagang we run out of material time. Attorney Marian, again, salamat po sa inyong pagpapaunlak. At this time palagay ko the message is sent clearly sa ating mga listeners and viewers nationwide. So, Bibs? Yes, ulitin ko lang yung LTFRB hotline 459-2129. Ayan. Okay. Maraming salamat po, Attorney Mary Ann Salada, spokesperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Okay, balikan na natin dyan sa PTV Telestudio, si Nazarina and Julius. Alam mo partner, yung LTFRB, kasama natin yan sa talagang kampanya para maiwasan na yung mga taxi driver na nangungontrata. Alam mo, tagal na natin tinututukan yung story na yan at mabilis nga po ang pag-action dito ng pamahalaan. Kaya doon sa mga taxi driver natin, hindi sinasabi nga po na talagang tulong na daw ito para sa kanila. Pero dapat kung kayo maghahanap buhay, yung tapat at hindi naapektuhan yung ating mga motorista. Nakakatuwa dahil syempre sa tagal na nagbabiyahe tayo, nakikita ko na sumusunod sila. Doon sa ID, napakaganda kasi kitang-kita mo agad na talagang registered sila na driver nung kanilang operator. At yun yung talagang isang example para hindi na rin natin masabi na nangungontrata o nang-hold up itong si Mamang Chuper. Tsaka syempre, pag-iingat na rin po ng publiko sa pagsakay. Dapat may kasama o kaya
Kung maaari, i-text i-text ka na. agad. Oo, mas maganda yon. Usually, pag sasakay ka ng taxi, text mo kagad yung kamag-anak mo, pangalan, plate number, o kung may body number, at kung anong unit yung sinasakyan mong taxi. Okay. Sana po ay nakatulong kami sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakop sa paghahatid ulat, ito ang pinagsanib ng puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Hanggang bukas pong muli, ako po si Julius Tisamburon. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina and Julius. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kagapay, Francis Cancino, minsan pa nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Pagpalain tayong lahat ang dakilang lumika. Have a nice Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.